Ang titulo po ng ating maikling devotional sa gabi pong ito ay pinamagatan nating ang mga anay sa mabuting samahan. Ang mga anay sa mabuting samahan. Hindi na po bago sa atin ang mga istorya ng dating magkaibigan o magkakampi ay bigla na lamang pong sa isang iglap ay naghihiwalay. At isa pong sigurong recent na halimbawa po niyan ay yung nanalo itong nakaraang eleksyon, yung tinatawag na Team Unity, no, na pinamumunuan po ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Vice Presidenteng si Inday Sara. So ang kanila pong pinopromote ay yung Team Unity, pagkakaisa. Pero kung kayo po ay updated sa balita po ngayon, tila nagkakaroon na ng paglalabuan ng disunity. Kaya hindi na sila Team Unity, Team Disunity na sila. Sapagkat tila yung dating magkakasama sa politika ay nagkakaroon na ng paghihiwalay o hindi pagkakaunawaan. Maliban po dyan sa politika, yung sa usapin naman po ng buhay mag-asawa, yung dati pong mag-asawa, masayang nagsasama sa isang bubong, magugulat na lang po kayo ay bigla-bigla, nagkakahiwalay na. At yung dati pong matalik na magkaibigan, ngayon po naging mortal ng magkaaway. Ang malungkot po mga minamahal, higit hindi po dito ligtas maging ang church. Alam niyo po ba yon? Maging sa loob po ng iglesia ay nagkakaroon din po ng hindi pagkakaunawaan kung minsan at pagtatampuhan at minsan ay dumaabot pa po sa malungkot na paghihiwa-hiwalay. At gaya po ng nangyari dito po mga kapatid sa sinusulatan ni Santiago sa talata pong ating pinag-aaralan. Kung titingnan niyo po dito yung konteksto ng talatang ating pinag-aaralan, mahihinuhan niyo po mga kapatid na meron pong nagaganap na pagtatalo-talo at pag-aaway-away sa kapatirang sinusulatan ni Santiago. Sa mga di nakakaalam, ito pong pinag-aaralan nating aklat na isinulat ni Santiago ay originally ito po ay isang liham. Sulat niya po ito sa mga Kristiyano. At mapapansin niyo po na kaya po niya sinulat itong bahagi ng aklat na ito, yung talata na ating pinag-aaralan, ay sapagkat may mga Kristiyano na nag-aaway-away. May mga Kristiyano na nagtatalo-talo noong pong panahon pong ito. At kung titingnan niyo po, makikita niyo po yan dun sa konteksto, sa Santiago 4, talatang 1. Kung tatalong kayo, iwan niyo sandali yung ating teksto. Punta kayo sa Santiago 4, talatang 1, makikita niyo pong yung mga katagang gaya ho nito. Hayaan niyo pong basahin ko po sa salin na magandang balita, Biblia. Ang sabi doon, saan ang galing ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmula iyan sa mga pagnanasang naglalaban sa inyong kalooban? So, di ba nakikita niyo mga kapatid, mayroong pag-aaway, mayroong pagtatalo-talo sa mga mananampalataya noong panahon pong ito. Kaya po ina-address ito ni Santiago sa kanya pong sulat na ito. At ang dahilan po kung bakit sila nagkakagulo, ang dahilan po kaya po sila nag-aaway, batay po sa teksto na ating pinag-aaralan, meron pong nangyayaring paninibugho o tinatawag na at pati pagkakampi-kampi. Nakita niyo po yan particularly sa verse 14 ng chapter 3. At makikita din po natin sa mga talatang ito kung saan po nagmula yung ganitong masasamang pag-uugali. Bakit po sila nagkakampi-kampi? Bakit po sila naninibugho sa isa't isa? Makikita nyo po sa talata kung saan po ito nanggaling at kung ano po ang masamang naidudulot po nito sa anuman pong sabahan, maging sa simbahan mga kapatid. Pag-aralan po natin isa-isa mga kapatid at nawa po habang napag-aaralan natin ito mahikayat po tayo, lalo na po tayo dito sa church na maiwasan po natin ang selosan at pagiging makasarili upang mapangalagaan po natin ang pagkakaisa ng atin pong kapatiran, ng atin pong iglesia. So una pong pag-aralan natin ay ang mga ugaling sumisira sa mabuting samahan. Ang mga ugaling sumisira sa mabuting samahan. Ano-ano po ba ang mga ugali na tila, yung sinabi ko sa akin title ay tila anay
Pamilya po ba kayo sa anay? Sa Bicol po ba, ano tawag sa anay? Pareho lang? Parehas lang, ano po? Di ba yung anay, yun yung sumisira sa, halimbawa, kahit maganda bahay mo, pag inanay yan, ano, lalo na't gawa sa kahoy, masisira po yan. So, gayon din po ang isang samahan. Ano po, ito po, may banta na maaaring masira kung ito po paghaharian ng mga ganitong klaseng pag-uugali. Ano po yung mga pag-uugaling ito, mga kapatid, na pwedeng sumira sa ating mabuti at masaya sanang pagsasama-sama. Ano, sabi po doon sa verse 14, sundan niyo po ako dyan, chapter 3, verse 14, ang sabi, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. So sa talata pong binasa natin, meron pong binanggit si Santiago na dalawang masasamang ugali na malakas makasira ng isang samahan. Yan daw po una ay yung tinatawag na paninibugho at ano daw, pagkakampi-kampi. Maaaring iba yung sasalin ninyo, no? Kasi lalo na yung gumagamit po ng magandang balita, Biblia. Mother, sasalin mo ano yung ibig ano yung katumbas na salita ng paninibugho at pagkakampi-kampi? Ayan, mas maganda pala sa magandang balita, Biblia, inggit at makasariling hangarin. In fact, yan yung tugma sa talagang original na salita sa Griego. Ano, atayaan niyo mamaya, ipapaliwanag ko po. So, yan daw po yung dalawang masasamang ugali. Ano, sasalin ni Mami, inggit at pagiging makasarili. O sasalin ko sa ang Biblia, paninibugho at pagkakampi-kampi. Alam niyo po yung salita pong paninibugho, sa mababaw na Tagalog, may katumbas po yan na salitang pagseselos o pagkainggit. No, kaya tama yung sasalin ng magandang balita, Biblia. Pagka po pala tayo naninibugho, tayo po ay nagseselos, tayo po ay naiinggit. Ito po, pagka tayo naiinggit o nagseselos, nagnanasa po tayo sa pag-aari at magagandang karanasan ng iba. At mapapansin niyo po, hindi lamang po ito tinawag na basta paninibugho, kundi ang sabi ni Santiago, mapapait. Nakita niyo po yon, mapapait na paninibugho. Bakit po tinawag na ganon? Ito po yung idea po nito ay tila isang mapait na tubig na hindi po naiinom. Gayon po hinalintulad mga minamahal yung paninibugho o pagkainggit. Gaya po ng isang mapait na tubig na walang pakinabang at nagdudulot pa po ng sakit sa iba. Wala po itong madudulot na mabuti sa iba na mga tao at maging sa ating sarili. Bagkus, ito po ay nagtutulak pa sa atin na gumawa ng mga di kaaya-ayang bagay. Papansin niyo po ba mga kapatid? Meron po bang naitulong sa inyo yung pagkainggit at paninibugho sa iba? Di po ba wala, puro lang sama ng loob at bitterness. Ano po? At ayon po kay Thomas Manton, may 4 po na senyales kapag tayo po ay nakakaranas na ng paninibugho o pagseselos o pagkainggit sa iba. Yung unang tanda po niyan, nalulungkot ka kapag nakikita mong masaya ang iba. O examinin niya natin sandali mga kapatid, yung ating mga sarili. Ano, kapag nakikita niyo po bang nagtatagumpay yung ibang tao, tayo po ba nalulungkot? Tayo po ba sumasaba yung loob? Kagaya po ni Cain at ni Abel. Naalala niyo po ba si Cain at si Abel, yung magkapatid na ito sa Genesis chapter 4, na noong tinanggap po ng Diyos yung hain po ni Abel na alay sa Diyos, at yung kay Cain ay hindi tinanggap. So imbis na matuwa si Cain para sa kanyang kapatid, ano ginawa niya? Ano naramdaman niya? Sumama pa yung loob niya. Ano? At ang malungkot diyan, dahil sa, tingnan niyo po yung nagagawa ng inggit, at matinding pagseselos. Ito po ay nagdulot kay Cain na patayin ang kanyang kapatid na si Abel. Di po ba? So yan po isang karanasan na hindi na bago sa kasaysayan. Kapag po tayo ay nalulungkot habang ang iba ay masaya, habang iba ay nagtatagumpay, malamang sa malamang baka meron ng inggit at paninibugho sa ating mga puso. Pangalawa pong tanda na ikaw ay naninibugho na o naiinggit, natutuwa ka sa kabiguan ng iba.
Natutuwa ka sa kabiguan ng iba dahil bitter ka sa isang tao dahil nagseselos ka sa mga na-achieve niya sa buhay. Natutuwa ka naman kapag nakikita siyang bumabagsak, kapag nakikita siyang nabibigo. Kapag po ganito yung ating nararamdaman sa tuwing ang iba ay nabibigo at naghihirap, malamang sa malamang meron na po tayong pagseselos o paninibugho sa atin pong mga kapatid o sa ibang tao. At pangatlo, nagiging madamot ka na sa iba. No? Ang isa pong senyales na ikaw ay naninibugho, nagiging madamot ka na sa iba dahil gusto mo, ikaw na lang lagi yung bida, ikaw na lang yung laging maitaas, ayaw mong tulungan yung iba kapag sila naman yung nangangailangan para ikaw na lang ang mas maging tanyag sa harapan ng mga tao. Kapatid, kapag nararanasan mo yung mga bagay na ito, malamang sa malamang, naninibugho tayo, nagseselos na po tayo at naiinggit na po tayo sa ating kapwa. Ang paninibugho po o pagkainggit ay isang insulto sa Diyos. Alam niyo po ba yun? Kapag po tayo naiinggit sa ating kapwa, kapag po tayo nagseselos sa mga mabubuting bagay na nararanasan ng ating kapwa, iniinsulto po natin ang Diyos. Bakit po? Parang pinalalabas po natin na nagkakamali ang Diyos sa mga taong gusto niyang pagpalain. Kasi sa feeling natin, tayo po yung mas karapat-dapat. Pero sila yung pinagpapala ng Diyos. Hindi po ba parang insulto yon sa soberentiya at karunungan ng Diyos? At alam nyo mga kapatid, meron pa po itong nire-reveal sa heart natin kapag po tayo ay isang taong seloso, isang taong inggitero, nagpapakita rin po ito ng pride, o yung pagiging mayabang natin. Dahil pakiramdam po natin mga kapatid, mas tayo po yung karapat dapat pagpalain, mas tayo po yung karapat dapat tumanggap ng mga mabubuting bagay kaysa sa ating mga kapatid. So yun po mga kapatid yung masamang naidudulot, o masamang pinanggagalingan nito mga kapatid. So maliban po sa paninibugho, binanggit din po yung salitang pagkakampi-kampi sa salin ng ang Biblia. So isa sa English po, ito po ay tinawag na, halimbawa sa English Standard Version, ito po ay tinawag na selfish ambition, o sa magandang balita Biblia, makasariling ambisyon o hangarin. I think yun po yung better translation ng salitang pagkakampi-kampi, kasi mas parang iba yung ibig sabihin. Pero pag pinag-aralan natin sa original language nito, sa Griego, ito po may ibig sabihin na selfish ambition o makasariling hangarin. Ito po ay galing sa salitang Griego na ang ibig sabihin po pamumulitika upang mailagay sa pwesto. Yun po ang origin, yun po yung pinanggalingan ng salita pong ito. So gaya po ng mga politiko, lalo na sa panahon natin ngayon, nagagawin po ang lahat kahit po illegal. Alam namang masama bumili ng boto, bibili ng boto. Magpapamudmud ng pera. Maninira ng kapwa kandidato. Di ba ganyan yung karamihan ng mga politiko? Ano po ang motibasyon sa lahat po ng iyon? Upang sila po ang maluklok sa pwesto. So ganun po yung ideya dito, yung pagkakaroon ng makasariling ambisyon o makasariling hangarin. So dahil ikaw ay makasarili, gagawin mo ang lahat ng nasa iyong kapangyarihan para makuha mo yung iyong nais. No matter kung ikaw ay makakatapak at makakasakit ng ibang tao. Ang isa pong taong may makasariling ambisyon ay magagawang sirain ang buhay ng ibang tao o gumawa ng masama para lang po sa sarili niyang kapakanan. Kaya nga daw po, kung nararanasan po natin ito, ani Santiago, wag daw po natin itong ipagmapuri o ikatuwa o maging proud sa ganitong klaseng pag-uugali. Dapat daw po natin itong iwaksi at ikahiya, yung paninibugho at pagkakampi-kampi o yung pagiging pong makasarili. At maliban po dito, sinabi po ni Santiago sa dulong bahagi ng verse 15, nandun na po tayo, sabi, huwag magsinungaling laban sa katotohanan, or rather, verse 14, sa dulong bahagi ng verse 14, huwag daw magsinungaling laban sa
katotohanan. O wag daw po tayong magkunwari o maging ipokrito na para bagang nagpapanggap po tayo at nagpapatay mali siya na walang masama sa pagkainggit natin at magiging makasarili natin. Di po ba? Dapat po natin itong ikahiya, yung mga ugaling ito, at aminin po natin ito at iwaksi po natin ito sa ating mga buhay, lalo na po dito sa ating iglesia. So yan po yung ugaling sumisira, mga minamahal, sa isang mabuting samahan na dapat po nating iwasan at iwaksi, lalo na kung ikaw ay nagpapakilalang mananampalataya. Dapat po, kung gusto nyong manatili ang ating pagsasama-sama na masaya at matibay, iwasan po natin ang selosan, inggitan, at di ba nakalagay din niya sa Pilipos 2, mas intindihin natin yung pangangailangan ng iba kaysa sa pangangailangan ng ating sarili. Kapag po ganyan yung nangyari ng nagharing diwa dito po sa ating iglesia o sa anuman pong samahan na meron tayo, tsak, magiging matibay po yung ating pagsasama-sama. Pero imagine ninyo mga kapatid, kung lahat tayo nag-iinggitan, lahat tayo ang hangarin ay pang sarili, ay umasa kayo, hindi po tayo magtatagal na magkakasama-sama. So natingnan naman po natin yung ugat ng masasamang ugaling ito. So nalaman na natin yung mga ugali na matatila isang anay na sisira sa ating mabuting samahan. Tag-aralan naman po natin kung saan po ba nanggagaling yung masasamang ugaling ito. In verse 15 na po mga kapatid, makikita po natin yung paliwanag ni Santiago kung bakit dapat natin itong ikahiya at amining mali yung paninibugho at pagiging makasarili natin. Ito daw po ay sapagkat ito ay hindi galing sa Diyos, kundi sa mga masasama. Tingnan niyo po yung banggit sa verse 15. Hindi ito ang karunungang bumaba mula sa itaas. Ano po yung binabanggit niyang hindi ito? Na hindi daw karunungang mula sa itaas. Ito po yung paninibugho at yung pagiging makasarili. Sabi, hindi daw po ito karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. So yung pagseselos daw po mga minamahal at yung pagiging makasarili o pagkakampi-kampi sa ang Bibliyang salin ay hindi mga karunungang bumababa mula sa taas. So taliwas po ito sa napag-aralan na po natin nung nakaraan na yung tunay na karunungan in verse 13 at yung pag-aaralan po natin next week, Lord willing, in verses 17 to 18. Ito po yung mga karunungan na makalangit. So pagka po sinabing karunungan sa Bible, hindi lang yung mga laman ng ating isip, kundi nakikita ito sa ating pamumuhay at sa ating ginagawa. Yung pagseselos daw po at yung pagiging makasarili ay hindi po galing sa banal na Diyos. Kung gayon, mga kapatid, saan nanggagaling yung selos? Saan nanggagaling yung inggit? Saan nanggagaling yung ating pagiging makasarili? Sabi po sa verse 15, ito daw po ay galing sa lupa, sa laman, at saan? Sa dyablo o sa demonyo. So makikita po natin yung progreso ng pinanggagalingan ng selos at pagiging makasarili. Ito po ay nilatag ni Santiago mula sa masama hanggang sa pinaka masama. Yung mga ugali daw po ito, una ay nauukol sa lupa, meaning ito po ay makasanlibutan. No, yung pagseselos at pagkaingit ay makasanlibutang ugali at kaya tinawag na ukol sa lupa, temporary lamang. Ano po? Ang naidudulot nitong saya o benepisyo sa tao. Na meron po bang satisfaction kayong nakukuha kapag kayo'y naiinggit at kayo nagiging makasarili, lalo na kung nakukuha nyo yung iba ninyong mga bagay na kagustuhan. Meron naman saya, di ba, na nadudulot kahit papano. Pero kung oobserbahan nyo po, kung kayo ay isang taong punong-puno ng inggit at pagiging makasarili, hindi lasting yung joy. Di ba? Sandali lang po yung kasiyahang na idudulot dito sa ating mga puso. At ito din daw po ay maliban doon sa nauukol sa lupa, ito daw po ay sa laman. In contrast po sa espiritu, meaning ang mga masasamang ugaling ito ay bunga ng makasalanang pita ng laman at hindi bunga ng Espiritu Santo. Sa mga kapatid, kung titingnan niyo po yung bunga ng Espiritu Santo na tinataglay ng isang tunay na mananampalataya, wala po doon yung inggit at
yung pagiging makasarili. Ano po? Kung tayo po ay pinaghaharian ng ganitong ugali, tayo po ay nagiging makalaman. Nagpinaghaharian tayo ng makasalanang ng laman. And ultimately, maliban sa nauukol ito sa lupa, sa laman, ultimately, ang masamang ugaling ito ay galing sa dyablo o sa demonyo. Meaning, mga kapatid, demonic po pala at may sa demonyo ang pagiging inggitero at makasarili. At maalala nyo po, na yung unang kasalanan ni Satanas, na dati po niyang pangalan ay si Lucifer. Kaya po siya ibinagsak sa lupa. Diba? Ano dati si Satanas? Kung nag-aaral tayo ng Biblia, dati siyang anghel ng Diyos. Isa sa pinakamaganda, kundi pinakamagandang anghel ng Diyos sa langit. Pero dahil po sa kanyang pagnanasa na maging kapantay ng Diyos, yung pride, di ba? Yung pagkainggit, tila parang magandang maging Diyos, dahil sa kanyang pride at inggit, binagsak siya ng Diyos sa lupa. So mga kapatid, so every time po pala na tayo nagseselos at naiinggit, nagiging makasarili tayo, nagiging kaugali natin si Satanas. Kasi ugali yun ni Satanas simula pa. Kaya dapat po natin itong ikahiya at iwaksi kung sakali po ito ay naghaharing pakiramdam na sa atin. So nakita na po natin yung ugaling sumisira sa mabuting samahan. Ano nga po yun? Yung inggitan at yung pagiging makasarili. So nakita po natin yung pinagmumulan nito. Hindi po sa Diyos pala yung ganong ugali. Ito po pala ay galing ultimately sa dyablo. Ngayon tingnan naman po natin yung bunga. Yung epekto o yung bunga ng masamang ugaling ito. Ano po ba yung pwedeng maging bunga o epekto nito sa atin at sa ating samahan? Halimbawa, bilang iglesia, kung hahayaan po nating lamunin tayo ng ating paninibugho at makasariling hangarin at ambisyon. Sinagot po yan ni Santiago sa verse 16. Huling talata po, ang sabi, sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. So gaya po ng nabanggit natin kanina sa introduction, yung kaguluhan po o yung pag-aaway-away po na ito ay makikita nating dinaranas na po ng mga taong sinusulatan ni Santiago in chapter 4 verse 1. Hayaan niyo pong basahin natin muli yung klase ng kaguluhan na nararanasan nila. Sabi sa chapter 4 verse 1, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway-away? Hindi ba't nagmumula iyan sa pagnanasang naglalaban sa inyong kalooban? So dito makikita po natin ang dahilan po kung bakit pala nagtuturo si Santiago sa mga sinusulatan niya na iwasan at iwaksi ang selosan at pagiging makasarili, dahil ito po pala ang pinagmumula ng kanilang awayan at alitan sa iglesia. Ang mga ito din daw po ang dahilan kung bakit nakakagawa ng mga bagay na masasama ang tao. Po ba? Yung inggit po at pagiging makasarili ang siyang nagtutulak sa tao para manira ng kapwa. Di po ba ninyo napapansin yon? Kapag po kayo ay naglilibang sa labas, habang kausap niyo si kumare at sino mang kaibigan ninyo, at meron kayong isang taong kinaiinggitan, di ba ang gagawin kadalasan ng tao, sisiraan niya yung ibang tao. Bakit? Naiinggit ka sa kanya. Kung kumuha ng kotse, utang lang naman. Di ba? Mga tipong ganon. So, yung pagkainggit at pagiging makasarili, ito din po ang pinagmumulan kung bakit ka namumuhi sa kapwa at hinahangad natin na mabigo sila at minsan nga malungkot, parang gusto nating mawala na sila, di po ba? So sobrang inggit at magiging makasarili natin. So ito po ay nagiging dahilan kapag po ganoon ang meron sa isang samahan kung bakit merong kaguluhan at awayan. Mga kapatid, kung hahayaan po natin pagharian ng ating mga puso ng selos at pagiging makasarili, hindi po tayo tunay na magiging masaya at magdudulot din po ito upang gawin nating miserable ang buhay ng iba. Imagine niyo mga kapatid yung epekto nito. Hindi lang po pala apektado nito yung ating mga sarili. Sa sobrang inggit natin at pagiging makasarili natin, nasisira din po natin yung buhay ng ating kapwa. Maging dito po sa ating
mga kapatiran sa iglesia. Kaya ang panalangin ko po, at ang akin pong paghihikayat sa bawat isa sa atin, kung ito po ay tila sumisibol na sa ating mga puso, agad po natin itong supilin, agad po natin itong putulin, gaya po ng isang sumisibol pa lamang na damo. Di po ba? Mas madali itong tanggalin kapag bagong tubo pa lang kaysa sa hinayaan na natin siyang mag-ugat ng husto. So sa tulong po ng Banal na Espiritu, kung sakaling nakikita po natin na ito po'y sumisibol na sa ating puso, sapagkat wala naman po itong mabuting maidudulot sa iyo bilang isang individual at sa ating lahat bilang isang iglesia, agad na po natin itong itapon, agad na po natin itong ikansila, agad na po natin itong tanggalin sa ating mga puso. Ang kaguluhan at pagkakawatak-watak na bunga ng inggitan at pagiging makasarili, mga minamahal, ay hindi nagpapakita ng isang buhay na binago ng Ebanghelyo. Ito po ay anti-gospel. Sapagkat yung Ebanghelyo po ang nagtuturo sa atin na dati po tayo ay kaaway ng Diyos, hindi po ba? Tayo po ay hiwalay sa kanyang bayan, tayo po ay hiwalay sa kanyang iglesia. Tayo po ay kaaway ng Diyos. Pero dahil kay Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, na umako ng ating mga kasalanan, dahil si kay Kristo na nagsakripisyo para sa ating kaligtasan, pinag-isa tayo. Pinanumbalik tayo yung nasira nating relasyon sa Diyos. At hindi lang po yon, pinag-isa niya na tayo sa kanyang bayan at sa kanyang iglesia, sa kanyang mga anak. So hindi lang tayo nakipag-isa sa Diyos, nakipag-isa na rin tayo sa kanyang katawan, ang iglesia, ang kapatiran. So sa mga katuwid, mga kapatid, ang epekto ng Ebanghelyo sa buhay natin, pinag-iisa niya tayo, unite niya tayo. So kaya kapag tayo po ay nagdudulot ng pagkakawatak-watak dahil sa ating pagiging inggitero at pagiging makasarili, hindi natin nire-reflect yung gospel ni Jesus sa ating mga buhay. Kaya mga minamahal, ang akin pong encouragement at challenge sa inyo, huwag po natin itong hayaan na mangyari sa ating mga puso. At kung ikaw ay naririto at nasabi mo na, parang karanasan ko yun, parang nainggit din ako sa aking kapwa, parang naging makasarili din ako. So mga kapatid, ito po ay kasalanang hahatulan ng Diyos balang araw. Isang kasalanang magbubulid sa ating mga kaluluwa sa impyerno. Pero mga kapatid, meron pong pag-asa. Kung sakaling naranasan mo ito, ang tanging paraan, tumakbo ka kay Kristo, ihingi mo ito ng tawad, at ikaw ay sumampalataya na kayang linisin ni Jesus ang lahat ng ating nagawang karumihan at kasalanan. Kung tayo po ay magtitiwala hindi sa ating sarili, hindi sa ating relihiyon, kundi sa ating tagapagligtas na si Jesus. Wala pong kasalanang hindi kayang hugasan ng dugo ng kordero ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon at nawa po ay napagpala po ang bawat isa at the same time ay napaalalahanan kung ano po yung anay na pwedeng sumira sa isang mabuting samahan.